Ang ating mga ina ang nagsisilbi sa ating gabay habang tayo ay lumalaki. Dinala nila tayo sa kanilang sinapupunan at inalagaan hanggang tayo ay sinilang sa mundong ito. Isa sa napakadakilang gawain ng mga babae na dapat ipagpasalamat ng lahat ng tao. Sa araw na ito, ating bibigyang pugay ang mga kababaihan ng ating kasaysayan. Sila ay nagsilbing katuwang ng mga kalalakihan para harapin ang laban mula sa mga mananakop. Hindi sila nagpatinag. Buo ang kanilang loob. Hindi naging hadlang ang kanilang pagiging isang babae. Dahil hindi lamang sila mga babae, sila ay mga bayaning Pilipinong kaisa sa pagbabago para makamit ang kalayaan. Tara! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan. Ang labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryo at Espanyol ay lalong umigting sa paghahangad ng mga Pilipino na lumaya bilang kolonya. Handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan. Isang karangalan ang mamatay para sa inang bayan. Ngunit, hindi lamang mga kalalakihan ang handang lumaban para sa kalayaan. Naging saksi ang langit at lupa sa kabayanihang ipinakita ng mga babae ng Rebolusyong Pilipino. Sinisigaw nila ang katarungan, sinisigaw nila ang kalayaan, sinisigaw nila ang pagmamahal sa kanilang ama, asawa, kapatid, at anak na bahagi ng himagsikan. Hindi sila pahuhuli sa laban ng lahing kayumanggi. Ang laban ng isa ay laban ng lahat. Ang laban ng mga lalaki ay laban din ng mga babae. Sa araw na ito, makikilala natin ang 7 babae na naging bahagi sa tagumpay ng mga revolusyonaryo para harapin ang labanan kasabay ang mga kalalakihan. Hindi sila nagpahuli at ipinakita nila ang kanilang katapangan at ang ambag para makamit ang inaasam na kalayaan at pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga Pilipino. Tara na't bumalik tayo sa nakaraan. Noong itinatag ang katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio, isa sa kanyang naging katuwang ay si Gregoria de Jesus. Siya ang lakambini ng katipunan. Malaki ang kanyang ginampanan para itago ang mga dokumento, revolver at selyo ng katipunan. Tuwing magsisiyasat ang mga Guardia Sibil, handa niyang kunin ang mga ito upang itakas. Kung kinakailangan abutin siya ng gabi sa daan, ay kanyang gagawin para mapangalagaan ang lihim ng katipunan. Nakatira sa kanila si Emilio Jacinto, kaya't maraming dokumento ng katipunan ang kailangan niyang ingatan. Dumating ang panahon na hindi siya tinulungan ng kanyang mga kaibigan dahil sa takot. Hindi siya pinatuloy dahil sa daladala niyang mga dokumento, revolver at timbre ng katipunan. Ayaw nilang madamay. Sa sobrang pagod sa daan, kinaya ni Oriang na uminom ng tubig mula sa putikan. Magkaroon lamang ng sapat na lakas para itago ang pinakaiingatang dokumento ng katipunan. Kaya mo ba yun? Sigurado akong hindi mo pa nasusubukan ang pag-inom ng tubig sa putikan. Oops! Huwag kang mandidiri. Kung iyong iisipin kaya niya yung ginawa ay sa dahilang nais niyang magkaroon ng sapat na lakas at maitawid ang nararanasang uhaw. Ang kanyang pagmamahal ay hindi tumigil kay Andres Bonifacio na ipakita ni Gregoria de Jesus ang kanyang lubos na pagmamahal sa bayan. Umiral man ang kaunting takot, mas nanaig ang kanyang pagmamahal sa bayan. Tunay na kahanga-hanga si Oriang, di ba? Kung nais ninyong malaman ang kwento ng buhay ni Gregoria de Jesus, ay maaari ninyong bisitahin ang DepEd Commons at i-click ang docu-videong ito. Sigurado akong hahanga kayo kay Gregoria de Jesus matapos ninyong panoorin ito. Tara at bumalik tayo sa aking kwento. Kilalanin naman natin ang isang babae na nakipagsabayan sa mga kalalakihan sa labanan. Ang mga babae sa panahon ng mga Espanyol ay tinuruang maging mahinhin at magpasakop sa mga kalalakihan. Ngunit, naiiba si Trinidad Tecson. Sa mura niyang edad ay tinuruan siya sa paggamit ng eskrima. Ito ang dahilan kaya marunong at maalam siya sa pakikipaglaban. Wala siyang takot at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Noong nilooban ang kanilang bahay ng isang magnanakaw, hindi siya nagdalawang isip na sugatan ito sa leeg.
noong sumali siya sa Katipunan kasama ang kanyang unang asawa na si Sinforoso Desiderio noong 1895, ipinakita niya ang kanyang husay sa labanan. Mataas ang respeto sa kanya ng mga kasapi ng Katipunan. Pagsiklab ng himagsikan, sinasabing kasama siya sa hukbo ni General Mariano Llanera sa pagpapalaya sa San Miguel, Bulacan. Siya ang nangasiwa sa bahay para sa mga may sakit at sugatan sa biyak na bato. Dahil dito, tinawag siyang ina ng biyak na bato. Sa sobrang husay ni Trinidad Tecson sa labanan, binigyan siya ng ranggong Teniente General. Nang siya ay masugatan sa isang labanan, nagpanggap siyang patay at gumawa ng paraan upang makatakas. Hindi lamang siya nakipaglaban, siya rin ay gumamot ng mga sugatan at may sakit na katipunero. Binansagan siyang ina ng krus na pula para sa kanyang paglilingkod kasama ng mga katipunero. Alam ba ninyong nakipagsanduguan din si Trinidad Tecson? Ito ang pagsugat sa sarili na ginagamit ang sariling dugo para lumagda at ipakita ang pakikisapi sa katipunan. Ito ay ginagawa lamang ng mga lalaki, ngunit kakaiba talaga si Trinidad Tecson. May kilala ka bang babae na katulad niya? Sa kasalukuyan, marami na tayong kababaihan ang kasapi ng Philippine National Police at Philippine Army. Ang ilan pa nga sa kanila ay nangunguna sa larangang ito. Para sa mga mag-aaral na babaeng nanonood ngayon na gustong maglingkod sa bayan para pangalagaan ang kaayusan, katahimikan at kapayapaan, bukas ang pinto ng PNP at Philippine Army para sa inyo. Kailangan lamang natin ng mga babaeng handa ang isip at buo ang loob na sumabak sa labanan para sa kapayapaan. Saludo kami sa inyong kabayanihan. Tandaan, pantay-pantay ang kalalakihan at kababaihan. Kung ano ang kaya ng mga lalaki, sigurado akong kayang-kaya din ng mga babae. Tara't bumalik tayo sa sunod na bahagi ng aking kwento. Makikilala ninyo ang iba pang mga babae na nagpakita ng katapangan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Sa isla ng Panay, may isang babae na nagpakitang gilas sa kanyang pakikipaglaban. Mahusay siyang sumakay sa kabayo, asintado sa pagbaril, at namuno sa grupo ng mga gerilya laban sa mga Espanyol at Amerikano. Siya si Teresa Magbanwa, isang guro, isang may bahay, isang bayani. Kinilala siya sa tawag na Nay Isa. Tubong Iloilo si Teresa Magbanwa at maging sa panahon ng mga pananakop ng mga Hapones ay patuloy siyang sumuporta sa laban sa pamamagitan ng pagbibigay tulong pinansyal. Dahil dito, siya ang tinaguriang Visayan Joan of Arc. Samantala, si Melchora Aquino naman ang tinaguriang ina ng Katipunan. Pinatuloy niya sa kanyang kamalig ang mga sugatang katipunero at ginamot ang may sakit. Pinakain din niya ang mga ito. Isa siya sa mga Pilipinong ipinatapon sa Guam dahil sa pagtulong sa mga revolusyonaryo. Hindi naging hadlang ang kanyang edad para tulungan ang mga nangangailangan. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Josepe Rizal ay may mga kamag-anak na babaeng naging kabahagi ng Rebolusyong Pilipino. Si Josefa Rizal na kanyang kapatid ay isa ring miyembro ng Katipunan. Gaya ni Gregoria de Jesus, isa siya sa nagtago ng mga mahahalagang dokumento ng Katipunan. Si Marina Dizon Santiago naman ang kauna-unahang babaeng katipunero. Nadiskubre niya na ang kanyang ama ay miyembro ng lihim na samahan. Nanguna siya sa proyektong pinansyal at humimok ng maraming kababaihan na maging kasapi nito. Para mapagtakpan ang mga nangyayaring pulong, siya ang nanguna para gumawa ng balat kayo at hindi mapansin ng mga nagbabantay na Gwardiya Sibil. Kumanta, sumayaw, at umarte sila para hindi mahalata ang nagaganap na pulong sa loob ng bahay. Pinakahuli sa lahat ay si Marcela Agoncillo. Siya ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Isa siya sa mga nagtahi nito kasama ang kanyang anak na si Lorenza at kaibigan nito na si Delfina Herbosa Natividad na pamangkin ni Dr. Josepe Rizal. Mano-mano nilang tinahi ang watawat ng Pilipinas alinsunod sa disenyo ni General Emilio Aguinaldo. Nakita natin na ang mga kababaihan noong panahon ng Rebolusyon ay may iba't ibang ambag
Nandyan ang pakikipaglaban kasabay ng mga kalalakihan, paggamot sa may sakit, at pagkalinga sa mga sugatan. Pagtatago ng mga mahalagang dokumento at pag-eengganyo sa mga bagong kasapi ng katipunan. Ano man ang mga ito, malaki man o maliit, delikado o hindi, isa lang ang sigurado, kahanga-hanga ang mga babae sa ating kasaysayan. Tingnan natin ang ating mga ina, yakapin sila at pasalamatan. Ang laban sa kasalukuyan ay hindi na kailangang humawak ng baril o patalim. Ang laban sa kasalukuyan ay pagpapanatili ng magandang kaugalian, respeto at pagmamahal sa sarili nating bahay. May mga kabataang palasagot sa kanilang mga magulang. Karamihan ay hindi sumusunod sa kanilang payo. Alalahanin natin ang pakikibakang ito ng ating mga ina. Inuunawa nila tayo, kaya ibigay natin ang tamang respeto. Sa pamamagitan niyan, maibibigay natin ang pagmamahal sa ating mga ilaw ng tahanan. Maraming salamat at mabuhay ang mga kababaihan. Mabuhay ang mga ina. Sana'y naunawaan mong mabuti ang ating aralin. Kung ating iisipin, walang maliit o malaking kilos basta ito ay para sa ikabubuti ng ating kapwa. Walang dibisyon sa kasarian dahil lalaki man o babae. Tayong lahat ay daan tungo sa pagbabago para sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Ito ang tapang na ipinamalas ng mga Pilipino. Walang uurungang laban. Tuloy ang buhay para sa susunod na henerasyon ng bayan.